Ray, magiging maulan ba bukas o mararamdaman na ba natin ang epekto nitong bagong bagyo? Magandang gabi, June, sa ating mga kasambahay. Bukas may ilang lugar na makakaranas pa rin ng mga pag-ulan, pero primarily ito'y dahil na doon sa habagat o southwest monsoon na nakaka-apekto sa ating bansa. Itong bagyo naman siguring ay palabas na nga ng Philippine Area of Responsibility kanina alas 4 ng hapon. Ito'y namataan ng Pag-asa sa layong 185 km dyan sa may kanluran ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, taglayin ito lakas ng hangin na 195 km per hour at pagbugso na abot sa 240 km per hour. Mapapanatili nito yung super typhoon category sa mga susunod na oras hanggang sa Friday yan. At dahil dyan sa kay bagyong Goring ay nakataas pa rin yung signal number 1 sa ilang lugar sa may Northern Luzon, particular sa Batanes, Babuyan Islands, yung Ilocos Norte, northern portion ng Apayao at maging yung northwestern portion ng Cagayan. Makakaranas pa rin po dyan ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Samantala, meron pa rin tayong isang bagyo na binabantayan. Nandito na sa may malapit sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong gabi, inaasahan na ito'y papasok at papangalanan po ito na Hana, pang-8 sa bagyo na pumasok o nabuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2023. Base sa forecast track naman ng Pag-asa, itong bagyong papangalanan pong Hana ay dadaan po sa kanto ng Philippine Area of Responsibility at hindi ito direktang nakikita na hindi ito direktang makakaapekto sa ating bansa. Subalit sa mga susunod na araw ay palalakasin pa rin po nito yung habagat o yung southwest monsoon. June? Sinasabi mo mga Ray na ito ay hindi direktang makakaapekto sa bansa pero palalakasin yung habagat. Kasi ang worry natin, Ray, palagi, yung mga dinaanan ng bagyong Goring na saturated na masyado yung lupa tapos palalakasin pa yung habagat. Ano ba ang mga possibility pang worst na mangyayari pag doon sa mga dinaanan ng yung bagyong Goring na yan? Well, most probably, June, no, doon sa mga lugar sa Northern Luzon, dahil ilang araw na nga na inuulan dyan, most probably magkaroon dyan ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. May mga ilan na nga tayo naitala dyan na mga gumuguho yung lupa dahil sa ilang araw na umuulan dyan. Ang nakikita pa ng Pag-asa within 2 to 3 days dahil nga dito, doon sa track nitong bagyong si papangalan nating Hana, ay makikita niya na talagang yung malaking bahagi ng western section ng Luzon, kasama na dyan yung Ilocos provinces, yung kinaroon nila Alan kanina, at yung western section ng Visayas, yung Panet Negros Island, yung Mimaropa area, at maging dito sa Metro Manila. Starting tomorrow, baka mas maraming mga oras na tayo maranasan ng mga pag-ulan. Malapit ng bare months, Ray. September ba, ayon sa Pag-asa, ilang bagyo ang inaasahang pumapasok tuwing buwan ng Setyembre? 2 to 3 tropical cyclones ang expected natin and until the end of 2023, nasa 6 hanggang 8 bagyo pa ang posibleng pumasok sa Philippine Air Responsibility, June. Pero sa mga bare months, Ray, sinasabi ng Pag-asa, doon yung malalakas na bagyo. Yes, June, nagiging mapaminsala ang mga bagyo pag lalo na pag nagpalit na yung season, no? Kung mawawala yung habagat at papalit yung amihan, ito'y nanggagaling dito sa northeast, kaya ang tawag nga dyan northeast monsoon, ano? Yung amihan natin, tutulak naman niya, pasubsob yung mga bagyo, kaya siya mas nagiging destructive at mas nagiging mapaminsala sa ating bansa. At most probably, maaaring ang landfall area niyan ay sa Visayas, yung area ng Bicol, yung Leyte area, yung kaya nga yung sa Isihayan noon, yung 2013, yun ay panahon na amihan o yung last quarter ng taon, doon nagkakaroon ng mga mapanirang mga bagyo. Maraming salamat, Ray Pelayo.